Problema nyo ba sa lugar nyo yung palaging brown out? Lagi kayong walang kuryente. Nako mga kaibigan, tamang-tama. Eto, meron akong isa dito na generator na masasabi ko na isa sa pinakamaganda at pinakamataas na specs ngayon dito sa Pilipinas. Eto, yung PK 7500 IE 2RA. So bakit ko ba nasabing maganda yung specs at fully loaded ditong generator na to? Pag-usapan natin dito sa video na to. Dito pa lang sa front fascia, napakadami nyo nang makikita mga kaibigan, no? Iba't ibang switches, sockets, at ang hindi nyo makikita sa ibang mga generator, 5-in-1 digital display. Kung sa ibang generator, 1 hanggang 2 lang yung option kung paano nyo i-start yung generator, dito, 3 yung option mga kaibigan kung paano siya i-start. Yung pinakamaganda nga, sabi ko parang kotse, meron siyang engine start button. Dito sa gilid, makikita nyo meron tayong recoil start. At yung isa sa pinaka-convenient na paraan kung paano i-start kahit malayo ka, pwede mo siyang i-remote start. Nalulula na ba kayo sa ganda ng specs ng generator natin? Marami pa tayong pag-uusapan. Dito, simulan natin dito. Ito yung pinaka-main switch niya mga kaibigan. Kung makikita ninyo, protected yung switch na yan para kung sakaling basa yung kamay mo o kaya maulanan, protected siya. Ito naman yung low idle switch. Kapag naka-low idle on mga kaibigan, mababa yung RPM ng generator natin. Ibig sabihin, kapag ka mabababang wattage lang ng appliances yung isasaksak ninyo, i-low idle on nyo para mas matipid yung consumption ng generator mo at mas tahimik yung generator mo. Kapag ka mga pump, mga matataas na wattage yung isasaksak mo, i-low idle off mo para ma-maximize naman natin yung lakas ng generator mo. Siyempre, medyo mas maingay pag mataas yung RPM. At alam nyo ba na meron itong detector ng carbon monoxide? Hindi nyo makikita yan sa ibang generator. Ito, pagka nag-ilaw yan, ayan o, CO alert, maintenance required, C manual, carbon monoxide detected. At ang maganda rito, pwede siyang paandarin ng gasoline at ng LPG. Ito yung switch dyan mga kaibigan. Pakanan kapag ka LPG, kapag ka gasoline naman, pakaliwa. Alam naman natin na hindi ganun kamura yung paggamit ng LPG. Pero in case of emergency, meron tayong option para gumamit ng LPG. Kung halimbawang wala tayong gasoline sa bahay at siyempre nagka-emergency, sigurado meron tayong LPG makikita sa ating mga tahanan. Pero take note ha, mas eco-friendly yung paggamit natin ng LPG compared sa gasoline. Mas malinis yung inilalabas na fumes compared sa gasoline. At dahil nga carburetor yung ginagamit nito, hindi madudumihan yung carburetor natin, unlike dun sa gasoline. So bakit nga ba gasoline? Parang sasakyan lang yan mga kaibigan. Mas madaling i-maintain yung gasoline engine, mas mura yung parts kapag ka nasira, at hindi naman na masyadong nagkakalayo ang presyo ng gasoline at saka diesel, di ba? So kung ako ang papipiliin, gasoline engine na yung pipiliin ko, in the long run, mas makakatipid pa ako. Ang starting watts nito mga kaibigan is 7,500 at yung running watts naman nito is 6,000. Ang ibig sabihin, yung total ng appliances ninyo pagka pinagsama-sama ninyo, dapat 6,000 watts lang. Kasi kung lumagpas dyan, mag-o-overload tayo. Pero, huwag kang mag-alala. Kung mag-overload dyan, meron tayong reset button dito. Ang gagawin nyo lang, tatanggalin nyo yung huling appliance na nag-overload, tapos i-reset mo yan, gagana na uli ng maayos yung generator mo. Meron na tayo ditong 12 volts DC output. Meron na rin tayong DC breaker. Pipindutin nyo lang siyang ganyan. At ito naman yung LPG inlet connector. Sa halagang 95,000 pesos, hindi na kayo lugi doon mga kaibigan. Dahil alam nyo ba, meron na rin itong kasamang ATS mga kaibigan. Kung mapapansin ninyo, dito sa generator natin, may ATS connector na 7-pin para po pwede nyo nang i-connecta itong ATS ninyo para maging fully automatic na po pwede nang mag-turn on at mag-turn off itong generator ninyo in case na mag-brown out at bumalik yung supply ng kuryente ninyo. Bitin ka pa ba sa 7,500 watts mga kaibigan? Walang problema dyan kasi meron tayong parallel connector dito. Bibili ka pa ng isang 7,500 watts na ganito, iko-connecta natin para makabuo ka ng 15,000 watts na generator. Grabe, napakalakas na nun ha. So eto, madodoble rin yung running watts niya, magiging 12,000 watts. Super sulit talaga kasi meron na ring USB port mga kaibigan, no? Pwede kang mag-charge dito. 5 volts DC, yung taas 1 ampere, yung ibaba naman is 2.1 ampere. Kaya po pwede kayong mag-charge directly dito, fast charging na yan. Sa package mga kaibigan, makikita nyo, meron tayo ditong 3 male plug. Dahil gagamitin nyo siyempre dito sa mga sockets na to. Meron tayong 50 amperes 220 volt socket. Meron tayong 30 amperes 220 volt socket. So dalawa yung 30 amperes natin. Ito mga kaibigan, kasama na yan sa package. At ito naman po yung hose para naman kung gagamitin mo sa LPG. Meron na tayo ditong spark plug wrench at saka screwdriver. Meron na rin siyempre tayong funnel para sa oil. Tangkay naman, meron na tayong parallel cable mga kaibigan. Kukonekta na lang natin dito
Kaya kung gusto mong bumili ng panibagong generator para tumaas yung wattage ng generator mo para maging 15,000 watts, ito yung parallel cable kasama na. Ito naman, usisain natin yung digital display mga kaibigan. So dito may makikita ka 0, 25%, 50%, 75% hanggang 100%. Yan o, madidetect mo mga kaibigan kung gaano kataas ng wattage ng mga appliances na kasaksak. Kung 50%, pwede mong gamitin itong generator mo ng hanggang 12 hanggang 13 hours. At kung ipo-full mo naman hanggang 100%, ina-advise namin na up to 5 hours mo lang to gagamitin mga kaibigan. Kasi alam nyo naman, itong generator mga kaibigan is backup lang. Hindi natin siya po pwedeng ipamalit sa Meralco o sa mga power providers natin. Backup lang siya, kumbaga pang emergency lang siya. Kung mag-o-overload siya, iilaw to mga kaibigan. So katulad ng sinabi ko sa inyo, i-reset lang natin to pagka nag-overload. Yung output naman, normal lang dapat na nakailaw yan. At ang kagandahan nito, meron siyang low oil sensor mga kaibigan para maiwasan yung katok ng unit natin. Kapag mababa yung langis, iilaw yan. At syempre mamamatay yung generator natin. Meron din siyang sensor para sa gasoline mga kaibigan, sa gasoline level. Tingnan ko kung kaya kong ibaba to ha, kasi 55 kilos to mga kaibigan eh. Tingnan ko kung kaya ko. 55 kilos. Kaya ko naman. Mabigat siya mga kaibigan. Pero tingnan nyo, kapag babae ang gagamit nito, ang kagandahan nito, meron itong telescopic handle mga kaibigan. No? Pwede mong pahabaan, pwede mong paiklian, para kahit babae, pwede niyang dalhin kung saan-saan. O, di ba? At ang maganda nga, may gulong. Ayan, may gulong. Ayan, so ikutan natin mga kaibigan para mas ma-appreciate nyo yung itsura. Yan yung gilid, ito yung likod, ito yung exhaust, tapos yung gulong. Yan. Yan yung gilid, ito yung harap, ito naman yung itaas. Lagyanan ng gasoline. Yan, so syempre meron ditong mga notes kung ano yung dapat nyong malaman. Ayan mga kaibigan. So sa lahat ng interesado, ipadala nyo lang yung complete name, complete address ninyo, and telephone number para magkaroon na kayo ng ganito kagandang fully automatic inverter generator.